Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maria. Hindi ko tunay na pangalan. 28 anyos na sa kasalukuyan at nagtatrabaho pa rin sa parehong kumpanya kung saan nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Sa edad ko ay marami pa rin nanliligaw sa akin, lalo na nung maghiwalay kami ng kinakasama ko. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi naman sa mayabang ako, pero maraming lalaki ang nababaliw sa kinis at ganda ko. Yun nga lang ay di nila kinaya ang ugali ko. Mapaglaro kasi ako at hindi masyadong seryoso sa pakikipagrelasyon. Ito siguro ang naging dahilan kung bakit nagkaroon kami ng problema ng una kong kinakasama na tinuring ko na ring asawa. Likas na po sa akin ang pagiging mapagbiro. Yun din ang dahilan kung bakit mabilis akong na-promote sa trabaho. Dahil daw marunong akong makisama sa mga taong nakapalibot sa akin. Hindi kasi ito ang unang trabahong sinubukan ko. Kung kaya naman nangako ako sa sarili kong oras na mapunta ako sa tama at mabuting kumpanya, ay magsisipag talaga ako ng sobra. Maria, ba't parang inspired ka yatang magtrabaho ngayong araw? Tanong ng isang kasama namin galing sales department habang nagmemeryenda kaming lahat sa cafeteria. Napangiti lamang ako sa mga to, sabay kuha ng tuna sandwich na nasa harapan ko. Secret, natatawa kong sagot. E di kapag sinabi ko sa inyo, mabubuking niyo ko. Wala nang challenge ang buhay opisina ko pag nagkataon. Nagtawanan silang lahat, hanggang sa may isa na namang nagtanong, siguro may crush ka dito sa opisina, no? Kaya ganyan na lang kaganda at kasexy ang mga sinusuot mo lately. Nagpapaganda ka, halatang halata eh. Ang totoo, hindi naman ako nagpapaganda sa kahit sino sa opisina. Pero mas pinili ko lang talagang magbago ng estilo ng pananamit dahil natutuwa ako sa tuwing may napapasulyap sa aking mga lalaki. Pero may isang tao sa opisina na alam kong lagi akong inaabangan at pinagmamasdan ng palihim. Halatang halata ko kasing naaakit ito sa akin at sigurado akong ibang klaseng pagkatakam na ang dinaranas nito sa tuwing naglilinis ito sa opisina ko. Ako naman ay lukang-luka. Sinakyan ko na rin ang pagkakataon dahil maliban sa tipo ko rin talaga ang lalaking malayo ang edad sa akin, ay mukhang mabait naman si Manong John. Ako lang talaga itong mahilig maglaro ng apoy kahit alam kong maaari ko itong ikapaso oras na magkamali ako. At alam kong ang mga tao sa opisina ay napakababa ng tingin nila kay Manong. Maliban kasi sa trabaho nito, ay may edad na rin siya. Kaya naman halos ayaw nilang lumapit dito at iwas din silang kausapin ito kung kaya naman bilang lang kaming pumapansin sa kanya. Pero may isang bagay na pumukaw sa atensyon ko. Ang matipuno niyang katawan sa kabila ng edad at lagi kong tinatanong sa isipan ko kung may maipagyayabang ba talaga siya pagdating sa kama. Kung tutuusin, kahit magsisingkwenta anyos na ang matanda at mukhang hindi na malinis tingnan, ay hindi ko magawang mandiri sa kanya. Sa halip, para akong nababaliw kapag iniisip na paano kung minsan ay patulan ko kaya siya. Yun bang karanasan lang ang ahabol ko at walang halong seryosohan. Minsan ay nagpang-abot kami ng matanda sa opisina nang kaming dalawa lang ang natira sa loob. Tulala ka dyan, Manong. Gandang-ganda ka na naman ba sa akin? Sabi ko habang hinihintay na bumukas ang laptop sa lapag ng mesa ko. Wala kasing kaalam-alam ang mga kasamahan ko sa trabaho na sa tuwing naglilinis ng opisina si Manong Jan ay lumalabas din ang tinatagong ugali ng matanda. Oo, matamlay at talaga namang walang kibo ito sa tuwing naglilinis ng ibang sulok ng opisina
dahil may mga lalaking lagi siyang pinagtitripan o lagi siyang inuutusan ng kung ano-ano. Yun din ang rason kung bakit malayo ang loob niya sa mga ito at mas pinipiling umiwas na lamang. Minsan daw kasi nagiging personal na at nadadamay na ang pamilya niya sa mga loko-lokong kaopisina ko. Ito namang si Ma'am, lagi naman po akong nagagandahan sa inyo. Anya habang nakangiting hawak ang dustpan. Sinadya ko namang tumayo sa harapan nito para ibalandra ang sarili ko sa kanya. Alam ko kasing litaw ang korte ng katawan ko sa suot kong uniform na pang-opisina dahil hapit ito at medyo maiksi ang palda nito. Naku ma'am, baka mamaya magtaka na naman ang asawa kong masayang-masaya ako pag uwi ng bahay dahil sa ginagawa niyong biro sa akin. Mahina akong napatawa at imbis na tantanan siya ay lalo akong lumapit sa kanya. Ilang beses ko bang sinabi sa inyong Maria na lang ang itawag mo sa akin? Pero matapos kong sabihin yun, ay tila napansin niya na sa zipper ng pantalon niya ako nakatingin. Pero hindi ko inaasang ako pala ang kakabahan sa aming dalawa. Para akong nahimasmasan nang mapansing mukhang nagkatotoo yata ang biro ko lang sana sa kanya. Bigla akong kinabahan sa ngiti ng matanda nang mapansin niya akong tila may interes ako sa kanya. Makapagtrabaho na nga Manong at baka mamaya tawagan na ako ni boss. Baka pati siya magalit sa akin. Nauutal kong sabi, tsaka napailing na lamang. Dali-dali kong naglakad pabalik ng mesa. Palaging ganun ang sitwasyon namin ng matanda. Lalo na kapag kaming dalawa lang sa opisina. Pero kahit ganun, nanatili ang pagkakaibigan naming dalawa ng matandang janitor. Hanggang sa hindi nagtagal, ay mas naging close pa kami lalo. Manong, kanina ka pa walis ng walis sa office ko. Nakakadalawang balik ka na. Sabi ko sabay sulyap dito mula sa monitor ng aking laptop. Masyado po kasing maalikabok ngayon ma'am, hindi bagay sa tulad nyo. Ayaw mo nun? Dahil sa alikabok, makakasama mo ko ng matagal dito sa office. Mahina pa akong natawa habang inaabangan ang magiging reaksyon nito. Makahulugan itong umisi kung kaya naman napaiwas ako ng tingin. Ikaw Manong ha? Baka mamaya ma-stroke ka kakatingin sa akin ng ganyan. Sabi ko habang nakaiwas ng tingin sa kanya. Okay lang ma-stroke ma'am. Basta't mabigyan ng pagkakataon kahit minsan lang. Anya tsaka natatawang tumingin sa akin. Tila nag-blush ang mukha ko sa pagkabigla sa narinig ko mula sa kanya. Alam ko ang ibig niyang sabihin at hindi ako pwedeng magkamali na humingi ito o humihingi ito ng isang pagkakataon sa akin. Bilang isang babae, hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Naroon yung kaisipan ko na baka pwede naman, dahil minsan lang naman, pero naroon din yung kaisipang baka mahuli pa kami at matanggal pa sa trabaho. Napaisip na lang ako bago nagsalita. O siya, magtrabaho ka na muna at baka mamaya, pagalitan ka ng asawa mo kung hindi masarap ang ulam ninyo Manong. Masyado ka ng maraming alam eh. Biro ko pa dito sabay ngiti. Hawak ang walis at iba pang gamit panlinis. Nagtungo na ito papunta sa ibang opisina matapos niyang magpaalam sa akin. Halatang naghihintay pa ito ng magiging sagot ko, pero nagkunwari na akong abala sa ginagawa kong trabaho. Kinabukasan, sinubukan kong hagilapin si Manong habang hindi pa nag-uumpisa ang trabaho ko. Ngunit may nakapagsabi sa aking bigla raw sumama ang pakiramdam nito, kaya hindi siya makakapasok ngayong araw. Hindi ko alam pero ganun na lamang ang lungkot na bumalot sa akin habang nag-iisip kung bakit biglang naging ganun ang mood ko. Iniisip ko na lang na baka dahil inisnab ko yung biro niya sa akin kahapon kaya sumama ang loob niya kaya bigla itong tinrang kaso kahit hindi naman uso. Akala ko isang araw lamang na hindi makakapagtrabaho si Manong dyan. Pero inabot ito ng 3 araw. Wala tuloy akong ibang ginawa ng mga panahon na yun kung hindi maboard at magseryoso sa trabaho.
Hanggang isang umaga, habang hingal na akong pumasok sa opisina, dahil muntikan na akong malit, ay naabutan ko itong naglilinis sa loob. "Oh, Ma'am Maria, bakit parang sinabunutan ka yata ng 5 bakla?" Natatawa niyang sabi habang nakatingin sa akin. Mabilis ko namang sinarado ang pinto dahil imbes na matuwa sa joke niya, ay nakaramdam ako ng pagtatampo sa kanya. "Ikaw na nga tong nawala ng 3 araw, ganyan pang bungad mo sa akin. Grabe ka naman, Manong," sabi ko habang nakasimangot sa harapan nito. Muli naman siyang natawa habang nakatingin sa akin. "Biro lang naman eh. Ikaw pa rin naman, madam, ang pinakamagandang babae dito sa opisina, kahit magulang buhok mo at wala kang make-up." Hindi ako nakasagot agad hanggang sa muli siyang magsalita. "Pero, hindi mo ba ako na-miss, ma'am?" Para akong nakuryente mula sa tanong niyang yun, hanggang sa mapansin kong talagang naghihintay ito ng sagot mula sa akin. "Hindi ba dapat? Ikaw ang umamin na na-miss mo ako, tanda. Ito namang si Manong kunwari pa." Paglilihis ko ng usapan. Ayokong ako ang maging sentro ng biruan naming dalawa. Dahil sa kakaibang emosyon ko ng oras na iyon, baka mamaya kung ano pang masabi ko. "Siyempre, namiss kita, iha. Kanina pa nga ako naghihintay sa iyo eh." Namilog ang mga mata ko, sinabi niya. Lalo na nung mabagal itong naglakad papalapit sa kinaroroonan ko. Kaya halos magpigil ako ng hingal mula sa antisipasyon ng matanda. Gusto ko siyang awatin at huwag munang palapitin sa akin. Pero huli na ang lahat. Doon inamin nito kung gaano katagal na siyang umaasa na kahit minsan ay mapagbigyan ko ang hiling niya. At matagal na niya akong inaasam simula pa noon. Yun ang mga bagay na binulong niya sa akin. Para akong nawala sa sarili sa pag-amin niya. Sa totoo lang, gusto ko ring sumubok ng panibagong karanasan sa buhay ko. Andun ang pag-aalinlangan dahil sa layo ng edad namin at isa pa ay may pamilya siyang masasabi, hindi katulad ko na hanggang ngayon ay tila naglalaro pa rin. Dalian na lang natin, Manong. Dahil marami ka pang trabaho, di ba?" May lambing ang boses kong sambit nang tuluyan na niyang kinalas ang botones ng blouse ko. At sa puntong yun, ay alam kong hindi ko na siya maaawat pa, kaya sumugal na rin ako. Tumango ito at saka malambing na sinuyo ang labi ko. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na walang sawang pinagsawaan ng isang matandang janitor kasabay ng walang kapantay na halik at taplos na ginawad niya sa akin. Para akong hihimatagin ng mga oras na yun. Iba ang gigil niya. Para bang ako talaga ang misis niya ng mga oras na yun. Pero nang tuluyang ibaba niyang kanyang pantalon, ay magkasamang gulat at ngiti ang naging reaksyon ko. Dahil mukhang mag-e-enjoy ako sa nakaw naming sandali. Sa puntong yun ay tuluyan kong binukas ang mga binti ko para sa kanya habang nakasandal lamang ako sa pader. Napaigpit na lamang ang yakap ko nang tuluyang mapadpad ako sa kawalan nang dahil sa isang matandang janitor. "Sisipagin yata ako sa trabaho nito, madam. Salamat po ah." Ganon na lang ang tuwa sa mukha ng matanda matapos ang namagitan sa amin. Mabilis na lamang tuloy akong nag-ayos ng sarili ko. Doon ko napagtanto na hindi pala nakalakang pinto ng opisina. Mabuti na lamang talaga at hindi kami naabutan ng ibang empleyado dahil kung nagkataon ay parehas kaming mawawala ng hanap buhay. Lihim na lang din tuloy akong napangiti tsaka napailing sa kinauupuan ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa namin o nagawa kong pumatol sa isang matanda dahil lang sa mga biruan namin. Mabuti na lang at pareho naming napagkasunduan na bigyan ng limitasyon ang sarili namin. Tulad nito, ay wala rin naman akong balak na makasira ng pamilya. Kung kaya naman tama nang maging magkaibigan kaming dalawa at makontento na lamang sa mga biruan namin sa loob ng opisina ko. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya
At maraming salamat po sa mga nakinig.